Los Angeles Lakers trade at Julius Randle at Donte DiVincenzo, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers maaari namang makuha ang dalawang players mula sa Brooklyn Nets gamit ang proposed trade na ito. Alam naman natin na walang star player na nakuha ang kanilang kupunan sa off-season. Kaya gamit ang trade na ito ay dalawang role players ang maaaring magpalakas dito sa Los Angeles Lakers. Na dito nga ay makukuha ng Lakers si Dennis Schroeder, Bojan Bogdanovic at ang 2026 lottery protected pick. May kasama pang dalawang second round pick sa mga taon ng 2028 at 2029 via Mavericks. Na dito ay makukuha naman ng Brooklyn Nets bilang kapalit ay sila D'Angelo Russell at Rui Hachimura. Bagamat hindi naman daw ito isang blockbuster trade. Pero magbibigay naman ito sa kanilang mga kupunan kung ano ang kanilang pangangailangan. Na sa Los Angeles Lakers ay magkakaroon sila ng mas ma-experience na mga players. Habang para naman sa Brooklyn Nets ay magkakaroon sila ng talented players. Kaya tingnan naman natin kung papaano nga ba magbi-benefit ang bawat kupunan sa trade na ito. Na para nga sa Los Angeles Lakers, ay mas bagay daw na kasama ni LeBron James at Anthony Davis itong si Dennis Schroeder. Hindi daw kasi katulad ni D'Angelo Russell na kailangan palagi na hawak niya ang bola para maging effective. Na last season nga sa Brooklyn Nets ay nag-average ito ng 14.6 assists at 3 rebounds per game. Mas maaasahan nga din daw itong defender kesa kay D'Angelo Russell. Mabilis din daw mag-isip si Schroeder pagdating sa kanilang opensa. Isa pa ay kaya din ito na makontrol ang tempo ng opensa sa kanilang second unit. Lalo at 2 beses na nga itong naglaro sa Los Angeles Lakers. Kaya naman ay proven na ito na maaasahan lalo na pagdating ng playoffs kesa kay D'Angelo Russell. Habang tamang-tama daw itong si Bojan Bogdanovic dito sa Los Angeles Lakers. Lalo at kailangan pa naman ng shooting ng kanilang kupunan. Na consistent nga ito sa kanyang career na may 40% shooting sa 3-point area. Kaya naman masosolve na ang problema ng Lakers sa kanilang issue sa floor spacing. Na dito ay magkakaroon na si LeBron James ng open drive lane para sa kanilang opensa. Na magbi-benefit din daw dito si Anthony Davis na makakapag-focus na daw ito sa pagkuha ng rebounds at paggawa ng depensa. Kaya naman ay napakalaking upgrade talaga ni Bojan Bogdanovic para sa Lakers lalo at nag-struggle din ang Lakers sa perimeter shooting. Isa pa ay maaasahan din daw ito sa mga clutch moment kapag nagkataon. Kaya naman ay magiging balance talaga ang kupunan ng Lakers next season. At dahil na rin ito sa playmaking at defensive capabilities ni Dennis Schroeder, ay kahit na walang star player na nakuha ang Lakers, ay napakadelikado pa rin ang kanilang lineup kapag nakuha nila sila Dennis Schroeder at Bojan Bogdanovic. Para naman sa Brooklyn Nets, alam naman natin na itong kanilang kupunan ay nagsisimula pa lang na mag-rebuild matapos nilang i-trade itong si Mikal Bridges. Kaya naman wala nang puwang sa kanilang kupunan ang mga veterano na sila Dennis Schroeder at Bojan Bogdanovic. Lalo at sa trade na ito ay mabibigyan sila ng eksakto sa kanilang pangangailangan para maging balance ang kanilang ginagawang pagre-rebuild. Na kung saan ay makukuha nila itong sila D'Angelo Russell at Rui Hachimura. Na sa ngayon ay 26 years old pa lang itong si Hachimura. At maganda din ang kanyang mga numero sa Lakers last season. Na kung saan ay nag-average ito ng 13 points at 4 rebounds per game. Na may solid nga itong 42% shooting beyond the arc. Kaya nga nito ang mag-contribute both ends sa loob ng court. Sa madaling salita ay solid na isang two-way player itong si Rui Hachimura. Kaya naman ay bagay na bagay ito sa future plan na ginagawa ng Brooklyn Nets. Lalo at isang versatile player na kayang maglaro sa multiple positions itong si Rui Hachimura. Na ito nga ang kanilang magiging forward sa mga susunod pang mga taon. Habang para naman kay D'Angelo Russell, na alam naman natin na naging all-star ito noong 2019 dito sa Brooklyn Nets. Kaya naman ay maaari niya ring maibalik ang kanyang all-star form kapag siya na ang nagpatakbo ng opensa ng kanilang kupunan. Sa madaling salita ay siya na ang magiging main man ng Brooklyn Nets. Dito kasi sa Lakers ay third option lang siya sa likod nila Anthony Davis at LeBron James. Na madalas pa ay nagiging point guard itong si LeBron James kahit ito ay naglalaro sa small forward. Kaya naman sa Brooklyn Nets ay malaya si D'Angelo Russell na gawin kung ano ang kanyang gusto. Lalo at kilala ito sa kanyang playmaking at scoring ability. Na kung saan last season ay nag-average ito ng 18 points at 6 assists per game. Na meron namang 41% shooting sa 3-point area. Kaya naman ay malaking tulong ito sa kanyang magiging mga kasama sa Brooklyn Nets na sila Cam Johnson at Cam Thomas sa kanilang opensa next season. Kaya tamang-tama lang ang trade na ito sa Brooklyn na maaari pa rin silang maging competitive habang nagde-develop pa ang kanilang mga young players. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito? Samantalang ang mga bagong players naman ng Minnesota Timberwolves na sila Julius Randle at Donte DiVincenzo,
Ay nakita pang kasama ang kanilang teammate na si Jalen Brunson na kasama nilang maglaro sa isang pick-up game sa New York. Kasama nga din dito itong si Kyrie Irving at marami pang ibang NBA players. Makikita nga dito mga idol na mukhang handa na itong dalawang bagong players ng Minnesota Timberwolves. Kaya tingnan naman natin ang mga highlights sa nasabing video.